Nadala lang daw sa emosyon. Yan ang paliwanag ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go matapos ang insidenteng kinasangkutan niya kung saan namahiya siya ng isang police QCPD sa gitna ng clearing operations. Si Go humingi na ng tawad at iginiit na wala naman daw siyang intensyong mambastos. Si Jason Rubrico magbabalita. Lesson learned para kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go ang insidente sa pagitan niya at ng isang pulis sa Quezon City. Aniya, hindi dapat pairalin ang emosyon sa kanilang trabaho, lalo na sa clearing operations. Hindi nakaligtas sa batikos ng netizens ang ginawang pamamahiya ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go kay Police Captain Eric Felipe dahil sa pagparada ng sasakyan nito sa bangketa. Nangyari ang insidente nitong March 25 sa gitna ng clearing operations ng MMDA sa pangunguna ni Go kung saan sakop nito ang Anonas Police Station. Kabilang sa mga umalma sa di tamang inasal ni Go ay si Senator J.V. Ejercito. Nitong Huwebes, nagtungo si Go sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM upang personal na humingi ng tawad kay Felipe. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyaring it's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So, aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. Paliwanag ng opisyal, nadala siya ng emosyon kaya naganap ang insidente at wala raw aniya siyang intensyon na pahiyain ang pulis. Para kay Go, isang malaking aral ang nangyari. Ang pagtatrabaho bilang isang serbisyo publiko, hindi dapat natin nilalagay ang emosyon natin. Ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. Hindi dapat po ibigay natin the respect for each other. It should always be the top-notch priority. This is a learning process. Samantala, iginiit ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan na dapat laging manaig ang respeto sa anumang sitwasyon. Sana bigyan naman ng konting respeto ang uniforme. Napakahirap maging pulis. It all boils down to one word, respect. Respect not just to the Philippine National Police members, but maybe respect also to private individuals. Pinayuhan din ni Calinisan si Go na paalalahanan ang vlogger na kasama niya sa clearing operations na maging maingat sa mga ipinopost sa social media, lalo na't may mga individual na may karapatan pa rin sa pribadong buhay. Hiniling din ng commissioner na tanggalin ang naturang video mula sa TikTok account ni Go. Nilinaw naman ni Go na ang nasabing vlogger ay walang opisyal na kaugnayan sa MMDA at hindi rin siya nakikinabang sa kita nito mula sa pagbablog. Sa kabila ng insidente, pinaalalahanan pa rin ni Calinisan ang mga pulis na sila mismo ang dapat maging huwaran sa pagsunod sa batas. Siguro naman itong insidenteng ito ay isang malaking reminder sa lahat ng miyembro ng kapulisan na laging bupad sa batas. Kahit walang nakatingin, sumunod tayo sa lahat ng batas. Hindi porket pulis ay exempted sa batas, no one is above the law. We follow it. Samantala, magsasampa si Felipe ng reklamo laban kay Go kaugnay ng insidente. Ayon kay Go, handa siyang harapin ang reklamo sa tamang forum. Sa kabila ng kontrobersya, tiniyak ni Gabriel Go na magpapatuloy ang clearing operations ng MMDA Special Operations Group Strike Force para mapanatili ang kaayusan sa mga lansangan. Aniya, paiigtingin nila ang pagpapaalala sa kanilang mga tauhan na maging mas makatao sa kanilang operasyon at ipatupad ang batas ng patas at walang kinikilingan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SMN9 News.